Para sa mga kilalang podcaster international, hindi daw naayon sa batas naging paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil bukod sa hindi na humarap sa local court ng Pilipinas, illegal pa daw di umano ang pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court. Kinatuwaan ng maraming Pilipino all over the world ang mga podcaster na ito na nagbigay ng pagkomento at estilo sa pamamahal sa dating Pangulo. Para sa kanila ay wasto at naayon sa karapatang pantao ang naging panawagan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na iligtas ang mga inosente at mabawasan ang mga masasamang loob hindi lamang sa ilang mga probinsya kundi sa buong bansa. Dagdag pa ng mga kilalang podcaster ay hindi daw maituturing na crimes against humanity ang naging kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil binawasan nito ang mga masasamang loob o ang mga kriminal sa bansang Pilipinas. Ang naging kampanya nito sa war on drugs ang isa sa mga pinakahinahangaan ng world leaders at hindi daw siya kabibiliban ng ilang mga banyaga kung hindi naging maganda ang programa nito. Kaya laking pagtataka ng ilang mga international lawyers, vloggers at podcasters na kung bakit ganito itrato ng pamahalaan ng Pilipinas ang dating Pangulo na siyang nakapagbigay sa mga Pilipino ng ligtas at mapapayapang lugar na kahit sa gabi ay hindi ka mangangambang maglakad dahil takot ang mga kriminal na gumawa ng mga katarantaduhan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Tuluyan ng tumiwalag si Senator Amy sa bagong Pilipinas Alyansa. Actually, not surprised. Kasi parang ang nangyari naman ay at first naman talaga ay inanunsyo naman talaga ni Senator Amy na independent siya. Si Mr. President lang talaga ang namimilit na sumali si Senator Amy sa bagong Pilipinas. At ang sabi pa ni Senator Amy, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa. As I have stated from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. Ang sabihin mo, Senator Amy, ayaw mong madamay sa mali-maling desisyon ng kapatid mo. Diba, imagine niyo mga lods, simula pa lang hindi na sila nagkakasundo. Matuto na tayo. And abangan natin si Camille Villar. Kasi hindi rin niya nagustuhan ang desisyon ni Mr. President or ng Marcos admin na isurrender si Tatay Digong sa ICC. What's your thoughts, mga lods? Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin po sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news. Dahil kung sila po ay mauudyukan mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Una sa lahat, Claire Castro, it's the initiative of some of our kababayans na OFW. And it's some kind of protest sa gobyerno nyo dahil sa mga maliding desisyon na ginagawa nyo dyan sa gobyerno. Now, if that's the decision of some of our OFW, wala kang pakialam doon. Pera naman nila yon. Bakit? Naa-afraid kayo na walang kikitain ang gobyerno? Tapos sabi pa niya, magugutom ang pamilya nyo. Oh, diba? Wala nang gutom. Diba sabi nyo, may ayuda. Kayo muna mamigay. Diba? Ano ba ang purpose niyang mga ayuda-ayuda niya? Diba? Ito si Claire, alam mo Claire, masyado kang papampam. Pala desisyon, ang sabihin nyo, malaki ang mawawala sa gobyerno pag nag-zero remittance in 1 week. Agay! Tapos na ang pagkukunwari. Basahin natin mga lords. Manila, Philippines, the Alyansa para sa Bagong Pilipinas is allegedly considering including former Senator Francis Kiko Pangilinan
and Paulo Aquino IV into its senatorial lineup and was supposed to have met with the party's campaign manager and Navotas Representative Tobias Tiangco on Tuesday, according to a source private to the talks. Alianza in talks with liberal parties Pangilinan and Aquino. Wala na. Pansinin nyo mga lords, no? Itong kanilang alyansa, yung mga tao na nasa loob ng alyansa na to, paulit-ulit mga basura. Diba? Recycle. My God, wala kayo sa kalibre ng mga Duterte. So sa naganap na campaign rally ng Bagong Pilipinas, hindi na binanggit si Senator Amy at absent na si Camille Villar. Nako, mukhang nagsisimula pa ang kampanya nila. Naglalagasan na. Kasi of course, no, si Camille Villar at ang pamilyang Villar ay nagpahayag ng kanilang saloobin sa pagtutol nila sa nangyari kay FPRRD. And of course, obvious naman din si Senator Amy ay gumawa pa siya ng investigation, no, or Senate hearing sa legalidad ng pag-aresto kay Tatay Digong. So, ano ang masasabi niyo mga lords? Simula pa lang, nagkakawatak-watak na sila. Simula pa lang, lagas na. Pag-usapan natin ang bagong pahayag ng Palace Press Officer, Jose Claire Castro, tungkol sa bali-balita o idea na baka patungan ng buwis o madagdagan ng income tax ang mga earnings ng OFWs as enunciated by Secretary Juan Ponce Enrile. Ito, Manila Standard, 13 minutes ago na post. Malacanang on Wednesday assured overseas Filipino workers that the government has no plans to revoke their tax privileges after Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile made some comments on their threat to observe a zero remittance week. Okay, basahin natin ang article ha. Ito pa kasi si Secretary Enrile, nag-post pa siya ng ganun na mag-isip-isip kayo. Mamaya basahin ko ang kanyang comment. Ito, Manila Standard. PCO assures OFWs no plans to revoke tax privileges amid Enrile's remarks. Malacanang on Wednesday assured OFWs that the government has no plans to revoke their tax privileges after Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile made some comments on their threat to observe a zero remittance week. Enrile recently told OFWs that they are exempt from paying income tax, travel tax, airport fees, and documentary stamp tax. He warned, ito na yung warning, babalay. He warned that government actions often trigger countermeasures, raising concerns about the possible suspension of these exemptions. His remarks came after reports of the planned zero remittance week from the group Maisog Croatia in Europe, which is set to run from March 28 to April 4, as a form of protest to return former President Rodrigo Duterte to the Philippines. In response, Palace Press Officer Claire Castro said the government remains committed, mabuti naman, the government remains committed to supporting OFWs, not burdening them. Sa lahat ng sinabi ni Jose Claire Castro, ito ang maganda. Sana ganito palagi. Hindi daw kayo pahihirapan. Sana, ito ang sabi niya, the government helps OFWs. We are not against them, sabi ni Claire Castro. Palakpakan naman natin siya. Sana totoo. Chief Legal Counsel Enrile was simply reminding them of the assistance they receive from the government. We will not suppress their rights or decisions regarding their remittances as long as they follow the law. Yun lang pala eh. Dapat irespeto nyo ang OFWs, magpadala o hindi. Ganun lang yun. Bakit pa kasi na parang nananakot pa itong si Secretary Enrile? Okay. When asked whether President Marcos had been briefed on the matter,
Castro confirmed his awareness but clarified that no legal action was being considered. Anong legal action? Meron bang batas na nagbabawal sa mga OFWs na huwag silang magpadala? Meron ba? Bakit nyo pa isipin ang legal action considered? Grabe naman. Okay, sabi niya, the President knows about this issue, especially after Chief Legal Counsel in released remarks. However, there are no legal moves at the moment. Ibig sabihin, baka posible. Sa mga susunod na araw, baka pwedeng kasuhan. Ganun ba? However, there are no legal moves at the moment because we trust that OFWs will assess the situation on their own. Correct. OFWs contribute significantly to the Philippine economy through their remittances, which amounted to, ito, laki 38.34 billion in 2024, according to the Bangko Sentral ng Pilipinas. 38 billion, that is more than 2 trillion pesos. Their tax privileges are part of the government's long-standing support for overseas Filipino workers, recognizing their economic contributions. Okay, so I hope this settles the matter. Huwag po kayong mag-alala, mga kababayang OFWs, hindi kayo gagalawin ng gobyernong ito. Sa lahat ng sinabi ni Yusek Castro mula nung umupo siya as Palace Press Officer, ito na ang pinakamaganda at saluduhan natin si Yusek Claire Castro. Sana ganyan palagi. Okay. So, sana si Secretary Juan Ponce Enrile, magpahinga na lang po kayo, Sir Enrile. Ito yung post niya 19 hours ago. At ang daming, magbasa tayo sa comments sa kanyang post. Teo Moreno, sabi niya, are you saying the Congress will retaliate? Isn't the job of the Congress to protect the welfare of the OFWs? Na iba na pala, dapat pala re-respect ang Kongreso sa mga OFWs. Nelson Kawili, huwag nyo na siyang intindihin, meaning si Secretary Enrile. Ango-ango na siya. Turog mo na lang at trip mo lakay. Ed Alunan, there will be a counteraction to that rubbish reaction. Colis Jessel, it's alright Manong GP. Let's see how long the Philippine economy remains stable without us, the OFWs. Pag ituloy ito, lalo na kung sobra 1 week, nako, ang peso mag-depreciate, tataas ang inflation, economy natin maapektuhan. Maraming adverse effect ito. Kaya, I don't know kung anong mangyari. Karapatan yan ng mga OFW dahil pera nila yan, magpadala o hindi. Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ng isa sa mga leaders ng Maisog Croatia tungkol sa mga pinagsasabi ni Yusek Claire Castro, yung plano na Zero Remittance Week, na magugutom ang pamilya nyo, mahinahon lang kayo, ang galing magsalita. Hindi niya naintindihan ang damdamin ng mga OFWs. Kaya, salamat tayo at nagsalita itong leader ng Maisog Croatia para marinig ni Yusek Castro at makano siya ng isang real talk. Okay, pakinggan natin siya. Ito isa yung pahayag ni Atty. Claire Castro na sabi dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganun na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digo. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang inaalis sa Pilipinas. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi niyo po na meron po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, meron po tayong batas na sinusunod. At hindi po ba nararapat na doon nilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga? In fact, we are not anymore a member of the International Criminal Court. I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlong,
Sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya. Magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong pitsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kami magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte.